Executive Director ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. So mamaya na tayo, Chard, maghahanap buhay. Ha? Oo, kausapin muna natin si Sir Jason Kainglet. Sir Jason, good morning! Magandang umaga po, Sir Rod, sa lahat po ng sumusubaybay sa kanilang programa. Opo, ito pinag-uusapan ko nga namin kanina rito, yung naging sitwasyon ng ating mga magsasaka dyan sa may Labay, Lacamen Road sa Tublay, Benguet, na kung saan ang dami pong mga nasayang produkto nila. Yung repolyo, carrots, yung Chinese cabbage, nabulok lang at itinapon lang sa tabi ng daan. Sabi ko nga parang baliktad ata, no, yung nakukuha nating balita nung mga nakarang araw na sinasabi tumaas yung presyo ng gulay, halos sa presyo na ng 1 kilong manok. And bakit ganito ang nangyari sa gulay ng ating mga magsasaka? Halos wala daw kasing bumibili at bumagsak yung presyo dyan sa Benguet. Opo, tama po. Yun nga po kinakalungkot natin, itong panahon ng baha, ng mga tagulan, ay talagang yung pagsasamantala po ay nandun pa rin. Habang dito po sa NCR at sa ibang urban centers, mahal ang gulay. Pagdating po talaga sa mga farms natin, kung hindi nabibili, nababarat pa. Oo. 3 weeks na pong halos hindi gumagalaw ang farm gate price. Ibig sabihin, yung pagkuha sa ating mga magsasaka. At unfortunately, since Wednesday po, may report talaga tayo na dahil hindi makapasok yung mga magbabiyahe at mismo yung mga farmers natin hindi mailabas yung kanilang produkto sa bagsakan center, sa mga trading hub, talaga po nabubulok at yung iba ay hindi na inaani, no? At hindi na nalalabas, hinahayaan na lang pong mabulok. Yun po sana ang dapat inuna ng ating mga ahensya. Marami po rito sa Manila ang hindi nakakakain at talagang mahal ang presyohan ngayon. Sana po yun ang inuna nila, kunin at ibenta diretso sa mga pamilihan po. Sa mga magsasaka dyan sa taas ng Benguet, sa iba pa mga lugar na kung saan dyan nagtatanim ang ating mga magsasaka, sapat ho yung supply. Maraming supply. Sobra-sobra. Pero pagdating dito sa mga palengke, kulang. Kaya tumataas yung yung presyo. So paano ho naging ganon ang sitwasyon? Palagay ko po kahit dito sa Manila, hindi nakikita ang kulang. Talagang mataas lang po ang presyo. Kaya talagang napipilitan po yung ating mga mamimili na bawasan yung kanilang normal na binibili na mga gulay. Halimbawa dati ay 5 hanggang 10 peraso ng mga kamatis. Ngayon, 2-3 lang dahil dumoble po ang presyo ngayon. Correct. Kamatis. Pag nandun ka sa... Kahapon lang ata galing ako sa palengke, Sir Jason. Diyos mio, ang kamatis, 3 piraso, nasa 30. Opo, sobrang mahal. Samantala ang farm gate ng kamatis, hindi po tumaas. Nasa 30 hanggang 50 per kilo pa rin po. May mga lugar na sinasabi sa atin na hanggang 20, 25 ang kuha sa ating mga farmers. Ibig sabihin talagang sobra-sobra po yung pinapatong. Dapat po kumilos ang ating mga ahensya, kamukha ng DTI, DA, at kung kailangan po magsama ng mga kapulisan, para naman po ma-regulate at masabihan itong mga nagsasamantala sa panahon po ngayon ng habagat. At kumbaga po, pinahana tayo, na-permission na tayo, ang mahal pa ng binibili natin. Samantala, pagdating po sa mga farms ay palugi na halos binibenta ng ating mga farmers yung kanilang mga ani. Ano yung anggarang aksyon na pwedeng gawin dito ng DA para matulungan ang ating mga magsasaka dahil dito sa mga nasayang po nilang produkto? Kawawa naman. Panahon na nga tayo ng habag at pag ganitong panahon, karamihan nga nagsasabi talagang ito'y panahon ng kagipitan lalo na sa ating mga magsasaka. Kasi may hindi din magandang epekto yung patuloy na pag-ulan sa kanilang mga pananim. Ang daming nare-reject dyan nasasayang, nabubulok Opo, ang ating panukala sana, Sir Rod, ay ang DA mismo pumunta sa mga trading posts, sa mga bagsakan, kunin yung mga ari ng farmers at bilhin sa tamang presyo, wag naman palugi, at
Yan po ang i-distribute nila sa mga DSWD na ngayon ay maraming mga relief, sa mga kadiwa, efforts, sa mga kadiwa center. sa mga kadiwa. Correct. Tama po. Ang kailangan lang mga truck, siguro mga 4-5 truck, 2 hakot sa isang araw. Kahit pa paano makakabawas yan. At yung mga traders, mapipilitang bumili sa tamang presyo kung nakikita nila na yung gobyerno mismo ay humahakot at namimili sa ating mga farmers. Yun po, kagyat, Sir Rod, pwedeng magawa kaagad ngayon para naman po maibsan itong pagkalugi ng farmers natin. Sa kabilang banda, nakikinabang itong ating mga mamamayan sa mga hanggang ngayon. Alam natin, may mga nasa evacuation centers pa. Oo. Yun ang ibigay nila ng mga imbes na kung ano-anong delata na imported pa. Ito pong mga gulay na pwedeng lutuin or kahit luto na. Marami tayong mga community kitchen ngayon, pero na nagluluto ng mga Correct. pagkain para sa ating mga kababayan nasa lantan ng mga pagbaha at mga Oo. pagulan. Tama. Kaysa sa masayang lang. Ako din, hindi ko din maano to maintindihan kung paano din yung monitoring ng DA dito sa sitwasyon ng ating mga magsasaka kung bakit humahanto sa ganito yung kanilang kalagayan. Diba? Kasi sabi nyo nga, ang dami mga programa na pupwedeng gawin ng gobyerno para matulungan ng ating mga magsasaka. Well, kailangan din siguro rito ng mahigpit na monitoring sa kalagayan. Kasi hindi naman kaagad-agad malalaman ng ating mga magsasaka, ng ating sangay ng gobyerno kung may sapat ba yung kanilang supply o kulang bang kanilang supply unless kung talagang seryoso nilang minomonitor ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Opo, ang nais nating ulitin, Sir Rod, walang problema sa supply, wala tayong kakulangan. Kasi pag sinabing may shortage o may kakulangan, yan yung nagiging hudyat para itaas ang presyo at ma-justify yung pagtaas ng presyo. Sa totoo lang po, sobra-sobra ang ani ngayon na hindi nakukuha. Wala pong problema sa farm gate, nababarat pang ating mga farmers. Yun po sana ang maintindihan ng mga mamimili, sabihin sa mga nagbebenta, matantaas na samantala, napakababa ng kuha sa ating mga farmers. Anyway, all right. Sir Jason, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Apo, maraming salamat din po sa pagkakataon at magandang umaga po sa kanila. Executive Director, Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG, mga